Bilang kinatawan ng mga guro at ng buong sektor ng edukasyon, mga lugod ko pong binabati ang lahat ng mga kapwa ko guro ng isang palaban at makabuluhang National Teachers Month. Ngayong araw, Madam Speaker, nagpunta po sila rito sa labas ng Kongreso upang ipanawagan at ipaglaban ang kanilang mga karapatan at benepisyo. Nararapat po na ipakita natin kung gaano kahalaga ang mga guro na sila ang ikalawang magulang, mga tagahubog ng mga kabataan at kalahok sa pagpapaunlad ng bansa. Kung ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, sila ma'am at sir, maestra at maestro ang nagtitiyak kung gaano kaningning ang pag-asa ng bayan. Yung office na yun, pinondohan ng Kabataan Party List. Doon namin dinadala yung mga target recruits na mga kabataan at hindi pwedeng lumabas yung kabataan na nirecruit namin kung hindi siya nadoktrinahan ng maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino at hindi siya nare-recruit sa kabataang makabayan. So hindi siya, kaya yung sinasabing development center ng mga kabataan ay development center para maging isang komunista, para maging NPA. Kaya ilan po sa mga na-recruit namin doon sa youth center na yun kung tawagin namin, isa na ako doon, isa na yung ka-collective ko na si Guillermo Cardano, at yung iba pang mga na-recruit namin sa iba't ibang mga universidad ay naging NPA. Tama na yung pagpapanggap, yung sinasabi ninyo na walang koneksyon. Kami ang buhay na patunay, marami na ring mga patay na patunay na ang bumubuo sa Kabang o sa Makabayan Black Coalition na yan ay ang CPP, NPA, NDF. Hindi po kami magsasakripisyo ng aming buhay. Hindi namin ilalagay sa kapahamakan yung aming seguridad, yung kapayapaan ng aming pamumuhay. Kung hindi dahil sa gustuhan namin na ilagtad yung katotohanan. Kung tutusin po, after naming mag-surrender, pwede na kaming manahimik eh. Kaso hindi kaya ng aming konsensya, yung cargo di konsensya namin. Hindi namin kaya na may mga tumatangis na magulang, hinahanap ang kanilang mga anak. May mga anak na nauulila, may mga magulang na nauulila, may mga mahal sa buhay na nauulila. Take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, Peking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral.